Binasa natin yung maraming komento ng mga kababayan natin. Eto daw ba ang ibig sabihin nga netong kantang ito ni Sara Duterte? 'Di ba nga, sila daw ay apoy na hindi mamatay. Ayan ngayon, ang lala ng nangyaring sunog dito sa Davao City. Pero sana 'wag nating gayahin yung mga nasa paligid ni Sara Duterte. 'Wag natin silang idamay dito. Siguro kung nagkataon na may ganong klaseng awit nga etong si Sara Duterte at mukhang pinagbigyan siya ng nasa taas at eto nga ang nangyari. Nakikita natin na yung kawalang hiyaan ng mga katulad ni Sara Duterte, ang apektado ay ang ating mga kababayan. Ang apektado ay yung mga maliliit at hindi naman talaga sila. Kaya bilang mga Filipinos, bilang isang Filipino, dapat alam natin, marunong tayong mag-discern kung sino ba talaga yung may totoong malasakit para sa mga kababayan natin, sa ating bansa, at sana yung leader material talaga. Hindi katulad ng mga ganito na sa pagsasalita, sa ugali, sa ipinapakitang gawi, puro paninira, puro galit ang nasa puso, puro galit ang nasa isip, puro paghihigante at kasakiman ang laman ng puso. Di ba? Hindi talaga magandang halimbawa ang mga katulad na itong si Sara Duterte. So ayan po ang nangyari ngayon. Ayan ang nangyari sa Davao. Paano kaya ito ipagtatanggol or paano na naman kaya ipagtatanggol ng mga nasa paligid nga ni Duterte, ni Sara Duterte, ang nangyaring ito? Mahirap yan. Kasi karma kung tutuusin to na hindi naman natin hinihingi, di ba? Sana walang madamay nga sa kawalang hiyaan at kabulastugan ng mga politiko na katulad ni Sara Duterte. Pero eto na, nangyari na.